Rosalinda. Gusto sana kitang kausapin. Tungkol saan? May magandang alok na negosyo sa akin pero kailangan ko ng malaking halaga. Kaya nagpasya akong ibenta na tong restaurant. Baka interesado ka. Gusto mo tong ibenta na? Oo, at ikaw agad na naisip ko sabihan. Kunin mo na. Interesado akong kunin. Matagal-tagal ko na rin gustong magkaroon ng sarili kong pwesto. Sige, pag-usapan natin yan. Basta itong buong restaurant ko, sa'yo na to. Pasensya ka na. Nakita kong umalis si Dr. Riverol kaya pumasok na ako. Hindi ko alam na may tao pa pala rito. Ayos lang, paalis na rin naman ako. Fedra, kumusta na ang anak ko? Mabuti naman. Malapit ko na rin i-enroll si Erica sa isang play school. Dapat nating ibigay ang best natin sa kanila para lumaki silang malusog. Ay, ang masasabi ko lang, sobrang saya niya kapag kasama niya ako. Salamat sa pagmamahal at pag-aalaga mo sa kanya. Pangako, lagi ko siyang aalagaan. Huwag mong isiping dahil magkakaanak na kami ni Fernando, Jose. Magbabago ng pagtingin ko kay Erica. Anong nangyari? Masama bang pakiramdam mo? Wala lang to. Alam mo na, baka dala lang to ng pagbubuntis ko. Pasensya na, natagalan ako bago makabalik dito. Aalis na ako, doktor. Ingat ka, Iya. Ingatan mo sarili mo. Anong pakiramdam mo ngayon, Fedra? Nangihina po ako. Kukunan kita ng blood pressure. Sana lang, hindi ka nagda-diet ngayon gaya na lang ng ginagawa mo dati. Sige, maupo ka dyan. Reresetahan kita ng vitamins mo. Pero importante pa rin kumain ka ng masusustansyang pagkain. Naintindihan mo? Payag ako sa lahat na nakasulat dito. Okay ngayon, pwede mo na masabing sa'yo na tong buong restaurant. Gusto ko yung sinabi mo. Narinig mo na yung debut ni Rosalinda? Debut? Anong sinasabi mo? Magkakaroon si Rosalinda ng isang pagtatanghal sa Blanquita Theater. Bilang Paloma Dorantes? Hindi, bilang Rosalinda. Siya na mismo si Rosalinda. At yung imahe niya, ibang-iba kaysa sa dati. Anong ibig mong sabihin dyan? Hayaan mo akong isuto sa'yo. Pasensya na sa istorbo pero dahil maaga ako nakauwi, gusto ko magbasa ng libro at alam ko marami kang libro dito. Ano bang mga libro ang gusto mong mabasa? Hindi ko rin alam pero pwede kang magrekomenda ng kahit ano. Ano bang pinakagusto mo? Meron akong classical novels. Meron ding mysteries, tsaka action. May suspense din. At romance. Romance? Gusto kong magbasa ng mga intense na kwento tungkol sa pag-ibig. Pero yung mga romance novel ko, nandun sa pinakamataas na shelf. Hindi na ako interesado ron. Hindi ko alam kung bakit, pero ang pag-ibig ang nagpapaikot sa mundo. Titignan ko kung maaabot. Sige, buhatin na kita. Ano kailangan mo? Kasi gusto ko lang... Hinahanap kasi kita. Bumalik ka na sa kwarto. Susunod na ako. Mabuti pa, sundan mo na ang asawa mo sa kwarto. Babalikan ko mamaya yung libro.
Pag mong sabihin hinahanap mo yung bruha. Anong sabi mo? May nakatira kasi dyan na bruha. Teka, siya ba ang hinahanap mo? Ang totoo kasi niyan, gusto ko lang sanang dalhin ito sa... Makinig ka, sinasayang mo lang ang oras mo rito. Ano bang gusto mo? Hinahanap ko ang babaeng ito. Ay, Mama. Tingin niyo ba magiging patok din to kagaya kagabi? Mainit pa rin kaya ang pagtanggap ng mga tao sa akin? Sigurado akong mas mamahalin ka nila pag napanood ka nilang magtanghal Ay, ngayon. nako. Tingin niyo po talaga, Mama. Oo naman, anak. Ay, kinakabahan Huwag kang ako. kabahan. Ang ganda-ganda mo nga ngayon eh. Ay, ang sarap sa pakiramdam na inaabangan ng lahat. Saka yung sigawan at palakpakan ng mga tao. Ay, ang sarap talaga sa pakiramdam, Mama. Hindi mo ba maintindihang ayoko na rito tumira? Sinabi ko na sa'yo. Ialis mo na ako rito sa bahay. Doon na lang tayo sa tenement o kahit saan. Basta wag lang dito. Nababaliw ka na ba? Kung gusto mo, ikaw na lang umalis. Pero hindi ako aalis dito. Kanina pa tayo magkaharap pero hindi ka man lang nagsasalita. Ang babaeng ito ay ako. Alam ko na kung kanino mo ako pinagpalit. Pati na rin ang anak mo. Isipin mo ang gusto mong isipin. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Hindi ko rin kailangan ng paliwanag mo. Kasi nasa harapan ko na ang sagot. Itong lugar, yung damit na suot mo, at ang imahe mo. Naaawa ako sa iyo, Rosalinda. Sarilinin mo na lang yan, Fernando Jose, dahil hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi lang ako naaawa sa iyo. Naaawa rin ako pati na sa sarili ko. Dahil naggawa akong magpakahangal sa isang babaeng tulad mo. Dahil naisip ko na baka pinagtatawanan mo na ako. Nagpauto ako sa iyo. Bakit hindi ko man lang nakita agad kung anong klasik ang babae? Tama nga ang mama ko. Hindi ka karapat dapat sa pagmamahal o respeto ko. At lalong-lalo na sa apelyido ko. Isipin mo ang gusto mong isipin, Fernando Jose. Ngayon ko mas napagtangtong walang halaga sa iyo ang iniisip ko. Pero hindi ko to itatago. Sasabihin ko to ng harap-harapan sa pagmumukha mo. Isa kang nakakahiya at maruming babae. Tumigil ka na!